Itong videong panonoorin natin mga tol ay bibigyan lang natin ng reaction. Di natin patototohanan, di natin pasisinungalingan. Reaction video lang talaga, no? Kasi sabi rito mga tol, no, napanood ko ng bahagya, may kinalaman daw ang Amerika, no, sa atake sa Israel. Huy! Grabe, no? Nabisto ang pinakautak ng pag-atake sa Israel mga tol. Mula kay Sa Iyong Araw, yan, itong videong panonoorin natin ngayon ay mula kay Sa Iyong Araw. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na meron tayo mga reaction video na katulad nito. Huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Umaatikabu ang bakbakan ng Israel kontra sa Hamas at nilabaga hindi na matatapos ang digmaang ito. Ngunit may kumakalat ngayon na balita patungkol sa pinakaugat ng pag-atake ng Hamas sa Israel. Sino nga ba ang mastermind sa pangyayaring ito at bakit si President Biden ang tinuturo? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Si President Biden daw ang itinuturo na utak mga tol. Tulad nga ng sinabi ko kanina, disclaimer, hindi natin to pinatotohanan o pinasisinungalingan mga kapatid. Do your own research na lang, no? Tayo ay magko-komento lang at magre-reaction dito sa particular na topic na to. So, tuloy na natin. Nabalita sa Fox News ang patungkol sa sinabi ni Senator Tim Scott, isang senator ng United States of America. Ika pa niya, Joe Biden funded these attacks on Israel. At isang senator, no? Tim Scott. Sabing ganun, Joe Biden funded. No, pinondohan daw ng ni President Joe Biden itong atake na to sa Israel. Uy. Hindi tayo may sabi niyan mga tol nasa Fox News to. Fox News Channel. No, Senator Tim Scott ang may sabi. Isa itong nakagigimbal na balita mga kaibigan. At hindi lamang iyan, nalunsad ng malupit na batikos ang mga Republikano kay Biden matapos niyang ilabas ang $6 billion na pondo mula sa Iran na dati nakakansela bago ang atake ng Hamas sa Israel. Pinagtanggol naman ng administrasyon ni Biden ang kanilang desisyon at sinabing wala pang bahagi ng pondo ang ginamit sa kasalukuyan. Ngunit inaakusahan ng mga Republicans na ang mga kasunduan at mga pondo ay nagdulot ng pagsalakay ng Hamas sa Israel. Binigyang diin. So isa pa lang yung akusasyon, no, na ngayon ay pinaglalabanan din nila Republicans at saka Democrats, no? Magkaiba kasing magkaiba silang sistema mga tol, no? Pero ikaw bilang isang tao, sa tingin mo ano ang katotohanan, no? Comment ka na lang sa baba. Ni Iranian President Ebrahim Raisi na gagastusin ng Tehran ang pera kung saan man nila kailangan ito. At sinabi ng administrasyon ni Biden na maaari nilang ikansela ulit ang mga ari-arian kung kinakailangan. Pininiwalaan ni DeSantis na ang Hamas ay pinalakas ng pag-aasikaso sa pamamagitan ni Joe Biden sa bansang Iran. Samantalang inaakusahan naman ni Scott na ang pag-atake ay resulta ng $6 billion na ransom na binayaran ni Biden. Inakusahan din ni dating Vice Presidente Mike Pence si Biden at inireklamo na ang kasalukuyang administrasyon ay nagpapakita ng kahinaan sa harap ng pandaigdigang entablado. Si Trump na nangunguna sa GOP nomination na tatakbo para sa ikatlong pagkakataon bilang Pangulo ng United States of America ay nag-akusa rin noong Lunes sa New Hampshire na iniwan ni Joe Biden ang Israel. Naglabas ng tugon ang Biden 2024 re-election campaign laban kay Trump na sa bawat kasinungalingan daw ni Trump, lalo niyang pinatutunayang siya ay labis na delikado para mamuno sa Estados Unidos sa pandaigdigang entablado. Ang mga general at iba pang lider militar na naglilingkod sa ilalim ni Trump, ang mga may alam na paulit-ulit na nagsasabi na ginawa niya ang ating bansa na mas hindi ligtas. Sinabi pa ni Senator Tammy Duckworth ng Illinois, ang national co-chair ng kampanya ng Biden-Harris 2024 at veteranong militar. Sinabi naman ni Williams, ang strategist ng mga Republicans, na ang pag-angat sa patakaran sa dayuhan ay nakatulong kay Trump sa labanang pangnominasyon ng GOP.
Binabanggit niya na ang 4 na taon Trump sa White House na sinabi ni Williams na siya ay tanging kandidato ng Republican na may antas na karanasan sa patakaran sa dayuhan at mayroon siyang record na may papakita kung saan maaari niyang sabihin na mas mabuti ang kanyang pamahalaan kaysa kay Biden. At kung ating mapapansin mga kaibigan, tunay kaya na may kinalaman si President Biden sa pondo na ibinigay sa Iran para atakihin ang Israel? Ooh. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Ano sa tingin ninyo, no? Pwede kayo mag-iwan ng komento, mga tol. So, ano yung pagpapadala pa niya ng tulong, no? Pagpapadala niya pa ng mga sundalo. Kung siya rin naman pala yung pinakautak, no, mga tol. Siya rin naman pala yung nagpondo. My goodness. Yan yung kinakatakot minsan ng ating mga senator, mga tol, dito sa Pilipinas, di ba? Na baka sila rin yung pagmulan ng kaguluhan na ayaw rin nating pasukin, mga tol, etong Amerika. Kaya yung mga ibang mga mambabatas natin ay walang tiwala sa kanila. Pero again, hindi natin yung pinatotohanan, mga tol. Ito ay akusasyon daw. Siyempre, hindi natin alam kung ano ang katotohanan dyan, kaya ayaw nating humusga. Pero kayo na bahala, no? Kayo na bahala magkomento. I-comment nyo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang inyong kuro-kuro. Tumitindi na mga kaibigan ang paghihirap sa mundo. Ngunit ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Unang Pedro 1, verse 3-5. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pag-abuhay ni Jesucristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Yan ang katunayan na darating ang ikalawang pagkabuhay o ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. No, pasalamatan natin ayon dito sa talata, mga tol. No? Pasalamatan natin ang ating Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ang nag-iisang Diyos at nag-iisang Ama. Wala nang iba, mga tol. At ng Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Napakalinaw naman yan, mga tol, no? Dahil bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan pagdating ng ikalawang pagparito kapag isinugo na ng Diyos ang Panginoong Hesus, mga tol. Kapag isinugo niya na, yun ay araw ng paghuhukom, mga tol. Lahat ng mga namatay na sawi na sa pangalan ng Panginoong Hesus, meaning yung mga maliligtas, yun ang unang bubuhayin na mag-uli. At ang pinakapatunay niyan ay ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus nung siya ay namatay at nang ipinako sa krus, di ba? Binuhay siya ng Diyos. Yun ang patunay, mga tol, na may magaganap ding muling pagkabuhay ng mga nauna nang namatay. Yung mga nadat ng buhay, sila yung aagawin mula sa apoy kasi bababa ang apoy ng paglilinis, mga tol. Yung mga nadat ng buhay na hindi maliligtas, sila yung unang malilipol. Pero yung mga namatay na hindi kasama sa pagliligtas, hindi mo na sila bubuhayin. After 1,000 years pa bago sila buhayin ulit. Pero hindi para bigyan ng buhay na walang hanggan, kundi kaparusahang walang hanggan din, mga tol. Yan naman ay hindi galing sa atin. Nakalagay din yan sa Bible. Kung babasahin mo na lang din, mga tol, no? Tuloy natin. Jesucristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pag-abuhay ni Jesucristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Mga kaibigan, ito ang naglalagablab na pag-asa natin na kailangan nating panghawakan mula ngayon at magpakailanpaman. Ang pag-asa ng ating Panginoon Jesucristo ay muling nabuhay, kaya naman tayo ay may pagkakataon ng buhay din na walang hanggan. Na bagaman tayo ay makakaranas ng kahirapan o kamatayan man, naghihintay sa atin ang buhay na walang hanggan sa langit na bayan na ipinangako ng ating Panginoong Diyos na wala ng kahirapan, wala ng hiwalayan, wala ng kamatayan, at wala ng gyera. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Yan ang dapat na panghawakan nating lahat, mga tol. Dito sa mundong pinaglagyan niya sa atin, napakarami talagang pagsubok, napakaraming mga kabiguan, di ba? Dito makakaranas tayo ng sakit, dito makakaranas tayo ng lungkot, ng kahirapan, pero lahat kasi yun pagsubok para masukat kung gaano ka nananalig sa Kanya at naniniwala sa Kanya. Pwedeng dumating ang araw ng paghukom, maabutan nating buhay, pero pwedeng dumating din na nasa libingan na tayong lahat. Pero eto dapat nating matiyak, habang may buhay pa tayo, piliin natin dapat lagi
yung tamang daan. Lagi nating isipin yung kaluluwa natin kung saan mapupunta pagdating ng araw ng paghukom, mga tol. Hindi kasi yung kayamanan sa mundo ang pinaka dapat i-prioritize natin eh. Dapat diyan is yung magiging hahantungan ng ating kaluluwa. Kasi kapag tayo nawala na sa mundo, halimbawa dumating ng panahon ng pagtanda natin, lahat naman talaga mawawala, 'di ba? Dumating ang panahon ng ating pagtanda, mawala na tayo, hindi natin abutan yung ikalawang pagparito. At least alam natin, 'di ba, mahihimlay tayong payapa. Kasi pagdating ng panahon sa ikalawang pagbalik niya is makakasama tayo doon sa mga mapapalad na maliligtas, mga tol. Kesa naman yung namuhay ka nga ng matiwasay dito sa mundo, namuhay ka ng marangya, namuhay ka ng masagana, pero ang kapalit naman nun is habang walang hanggang kapahamakan, walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Tandaan nyo, walang pera makakapagligtas sa atin, mga tol, sa pagdating ng araw na yon. Kaya mapalad yung mga mapapabilang, yung mga pangalan na katalana doon sa aklat ng buhay sa langit, mapapalad yung mga taong yon. Pero doon sa mga hindi, may pagkakataon pa, mga tol, para hanapin natin ang tamang landas. Anong masasabi nyo dito sa videong napanood natin? Ikaw ba naniniwala na may kinalaman dito ang presidente ng Amerika, mga kapatid? Comment ka na lang sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.